Mom tips po kung paano magpili ng tamang sagot. From Mom Carla. Okay, so sabi ko nga po, mas okay na panoorin po sa YouTube ni Sir Carl Balita, sa YouTube po. And then, nandun yung explanation niya about the Carl method. And hindi lang naman Carl method ang nandun yung mga PPST, mga free let review, panoorin nyo po yon, malaking tulong po yung mga pagrarasyo doon. Kasi ako, sa totoo lang po, no, nag-review ako sa CBRC. And hindi ko talaga as in alam ano yung ibig sabihin ng Carl method. Basta ang alam ko, dapat alam mo yung mga concept, alam mo yung topic sa Prof. Ed. Tapos sabi, dapat marunong ka tumingin ng keyword. And then, wag mong kalabanin yung tanong. Pag tanong, sagutin mo. Wag mong tatanungin yung tanong. And then, matuto tayong mag-eliminate. So, makikita mo na doon, eliminate. Ibig sabihin, tinatanggal mo na yung mga sa tingin mong mali na talaga. Hindi sinasagot ang tanong. Tanggalin mo na yon. At habang tumatagal, nagiging malinaw, nakikita mo what is the best answer. At yun pala, hindi ko alam na ginagamit or ginagawa ko na ang Carl method. And now, let's answer this question. What kind of assessment is taking responsibility for one's own learning while having deep understanding of what expected to be learned before the assessment? A. Assessment of learning. B. Assessment for learning. C. Assessment in learning. D. Assessment as learning. Okay, teachers, dapat sa choices pa lang, may idea na kayo. Tama po ba? May idea na. That's great. So, ang tinatanong dito, ano daw klase ng assessment yung taking responsibility for one's own learning? Ibig sabihin, siya mismo ina-assess niya ang sarili niya. What is your answer? I-type mo na, isigaw mo na. Okay, i-ratio natin. A, pag sinabi nating assessment of learning, tandaan nyo, pag of learning, ginagawa yan kapag end of instruction na. Ito yung mga final examination, chapter test, periodic test, unit exam, lahat yan assessment of learning. Summative. Assessment of learning, basta of. Letter B, assessment for learning. Pag sinabi naman natin for, this is before and during. Ibig sabihin, bago ka magturo. Like for example, the diagnostic, aptitude, placement, and during. During ng pagtuturo mo, ibig sabihin yung quiz. Ibig sabihin kasi ng for is para mapa-improve mo yung mga pagtuturo mo, kikita mo ano pa yung mga kailangan maintindihan pa ng mga estudyante mo, nakakasunod ba sila or hindi. And yun ang ibig sabihin ng assessment for. Before and during the instruction, like quizzes. Assessment in learning, meron ba nito? Tatlo lang yan, di ba? Assessment of, assessment for, and assessment as. Kaya marunong kayong tumingin. So, eliminate na, agad-agad. Then letter D is assessment as learning. Sinabi naman nating as, self-assessment, metacognition. Ikaw mismo, sa self-review ka, nagsa-self-study, monitor mo or ina-assess mo ang sarili mo. So why the answer is letter D. Owns learning, as. Oo, but not recommended. Before mag-shade or answer, unahin basahin at sagutan sa test booklet. Tapos, pag sure na, sagot na, mag-shade ka na. From Sir Murillo. Yes, tama si Sir. Ang sinasabi niya dito is during the actual let. Kasi tandaan, teacher, ang scantron ay nag-iisa lang yan at yan ang pinakamahalaga. Kailangan mong ingatan to, wag madumihan, wag mabutas. Kaya nga iniiwasan natin magbura lagi. Kasi kapag hindi yan na-read, alam na, patay. So ako, ang ginawa ko para maiwasan nating magbura, sinusure ko na muna yung sagot ko, which binibilugan ko yung sa test booklet ko, ganon. Pwede nyo gawing 1 to 20, pag sure na kayo, lipat nyo na, then next, 21 to 40, like that. Pero ako, ang ginawa ko, teacher, is tinapos ko na muna. Pero mas okay yung 1 to 20 na muna, tapos 21 to 40. Mga ganyan by 20 or tig 50. Kasi baka naubos na yung oras nyo kakasagot dun sa test booklet, hindi nyo pa nalilipat. Limited lang ang time natin. Kaya dapat tansyahin ang oras. Pwede naman po tayong gumamit ng relo, magtanong tayo sa proctor natin, pero bawal yata ang smartwatch. At dahil dyan, magpabaon tayo. Number 10, what are equivalent to standards under the Philippine Professional Standard for Teachers? Ano daw yung equivalent sa standards for the PPST? A. Accreditation of schools ba? B. Levels of qualification. C. Certificates of training. D. Cost of higher education. So, ang equivalent po dito sa standards under the PPST is letter B. Levels of qualification. Nakuha ba ang tamang sagot? Number 11. Which exemplifies differentiated instruction directed at heterogeneous group in a class? Pag sinabi nating hetero, magkakaiba po yan, ha?
magkakasama, magkakahalo, babae, lalaki, matatalino, average, mga tama lang. Ganun ang ibig sabihin ng hetero. Pag sinabi nating homo, lahat yan, pare-parehas. Kunyari, pare-parehas lalaki o pare-parehas babae, pare-parehas puro mga matatalino. So what is your answer? A, divide class, same task. B, 3 different teachers to assess groups. C, different tasks appropriate for each group. And letter D, same task for all groups. So, paano mo masasabi na magkakaroon ka ng differentiated instruction pagdating sa mga heterogeneous groups? Paano ka magbibigay ng activities or your instruction? The answer is letter C. Different tasks appropriate for each group. Kasi nga po, dapat teachers, dahil nga hetero sila, iba-iba sila. Dapat, iba-iba din yung task na ibibigay natin which is appropriate sa bawat grupo na bibigyan natin.